You were saying aabot ng 1 trillion pesos by 2040? Tama po ba ito Yes. narinig ko? Yes, kasi kung every time mag-a-adjust tayo sa sweldo ng current, tumataas ang pensyon, talaga pong aabot tayo ng ganyan kalaki. At saka, pag tiningnan po natin kasi yung pension system ng military, hindi po siya katulad ng mga regular na mga empleyado. Mm, Ang mm. military po, ang MUP po ay required mag-render ng service ng 20 years. Once they've rendered that service, nagkikick in na yung pension nila kung sakaling mag-retire na sila sa serbisyo. No? Tuloy-tuloy yan. Tapos, kung halimbawa sumalangit sila, mamanahin, o ito yung tinatawag na survivorship, ng misis nila yung kanilang pensyon, unless mag-asawa si misis. At kung yung mga anak nila ay less than 18 years old, mamanahin din ng mga anak nila yung pensyon. Unlike sa mga regular na empleyado, tayo po ay pwedeng mag-early retirement by age of 60, o Mm. kaya ang retirement age ay 65, doon pa lang magkikick in ang pensyon. Diba? May mga unique characteristic kasi itong pension program para sa MUP. Sa panghalimbawa, sa ibang bansa, nagko-contribute ang military and uniformed personnel sa kanilang pension fund. Para nga may nakahiwalay, parang Oo, GSIS. oo. Sa atin po, katulad ng sinabi ko, hindi Wala. ganon. Talagang lahat na to ay kinukuha sa budget. Oo, Sa lahat sagot ng kasalukuyan po, gobyerno. yes, para mapondohan to ay inuutang na ng gobyerno at nagbabayad na tayo ng interest. Oo. Ang isa pa, sa Pilipinas, kung halimbawa nag-retire sila, let's say at the age of 40, nakahanap sila ng trabahong full-time. They can Mm. still get their pension and earn full-time from their new job. So ang konkretong halimbawa dyan, si Senator Bato, nag-retire as general, nagpe-pension as general, pero sumusweldo din bilang senador. So dalawa ang bayad na nakukuha niya sa taong bayan. Sa ibang bansa po, katulad ng United States, kapag nagkaroon ng trabaho, nagpo-pause ang pension. So Oh. maiintindihan mo kung bakit naging Oo. baballoon ang pension sa Pilipinas. So ang huling estimate po, ito, and I think I have to share this. Mm. Yung huling estimate namin based dun sa tinatawag na unfunded liability. Ito ay nung 2019 pa ha, umaabot na yan ng 17.9 trillion pesos. Ano po yung ibig sabihin natin ng unfunded liability? Ibig sabihin, ito na yung pagkakautang ng gobyerno doon sa lahat ng nag-retire na MUP. Inestimate yan kung hanggang saan, hanggang kailan sila babayaran ng pensyon. So sa lahat po ng retirees as of 2019, ang dapat gagastusin na dyan ng gobyerno ay umaabot ng 17.9 trillion pesos. And at that time, kalahati na yan ng GDP natin. Eto pa, DJ Chacha. Dito mas nakakalungkot kasi nga dapat talagang solusyonan nito. Taon-taon, yung ginagamit na gastos for pension, halimbawa ng AFP, mas malaki na ito sa allocation for MOOE and capital outlay ng AFP. So alam natin na napakaraming threat ang kinakaharap natin. Dapat ina-upgrade talaga natin ang ating military and uniformed personnel. Pero kung sa budget nila, mas malaki yung nalalaan sa pensyon, more than half, kaysa dun sa operating expense nila na kailangan para siguraduhin safe at secure ang operation nila. Di ba napakalaking problema talaga yung kinakaharap natin dito? At ang isa pang concern dito, dapat talaga may predictability at stable ang pension system ng military natin. Kung walang maayos na programa, nagiging napaka-unpredictable ng retirement nila at nagiging very political. Kasi nagiging regalo lang ito ng presidente sa kanila. As opposed to, kung ordinaryong citizen ka, nagbayad ka ng GSIS mo, yan ay vested rights. Hindi yan pwedeng basta-basta kuhanin ng gobyerno or tanggalin or biglang mawala yung pondo ng retirement mo, di ba? Pero ito ay dahil binabudget. Kung umabot tayo sa punto na nababankrupt ang gobyerno sa laki ng utang at sa laki ng mga nakukurakot at binubulsa at hindi nababayaran ng pensyon, that means unpredictability and unstable pension system para sa MUP natin. Kaya po, nakakapagtaka na noong panahon na Secretary of Finance, si Secretary Recto ay sinasabi niya, hindi ito priority, yung susunod na administrasyon na lang ang magdi-deal dito. And the reality is, yes, it's a very sensitive issue para sa mga military natin, ang uniform personnel. Dahil sa kasulukuyan, sila ay walang contribution sa pension nila. Ito ay 100% tinutustusan ng budget at ng taong bayan. No? And hindi naman dahil
hindi naman sa minamaliit natin yung serbisyo nila sa bayan. Nire-recognize po natin yon. Pero kailangan po talaga nating pag-isipan kung paano pa mas magiging sustainable ang pension program ng military natin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!